May mga babae talaga na nagpapantasya din ng ganito. May mga lalaki din talaga na nagpapantasya nito. Siyempre, pabor na pabor sa mga kalalakihan to. Remember, lalaki, mostly, ay visual creatures. Imaginein mo, dalawang babae yung nasa harapan niya. Maitim ba skin? Underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, wag nyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about most common fantasies according sa mga eksperto, according sa mga sexologists, and according sa mga sex workers. Alam nila to dahil sila ang takbuhan ng mga taong nangangailangan ng ganitong klase ng tulong. May mga kalalakihan at may mga kababaihan din naman talagang hindi nila ma-express ang kanilang mga desires doon sa mga partner nila. Sa takot na baka mahusgahan sila. Sa takot na baka hindi sila maintindihan. May mga nakaka-experience nito or mga nakaka-encounter nito sa atin na talagang pinaninindigan nila yung kanilang sexual fantasies. At meron namang pinapaisang tabi na lang. Hayaan ko na lang yun. Hanggang fantasies na lang siguro. Meron naman, dahil nga hindi nila kayang sabihin or i-share yan sa partner nila dahil nahihiya sila, ginagawa nila ito sa ibang tao. Or humihingi naman sila ng tulong sa sex therapist para mabigyan sila ng solusyon kung papaano nila sasabihin ito sa mga partner nila. But according sa mga expert natin, ganito kadalasan ang mga nagiging problema na most common sexual fantasies ng mga kliyente nila. Number 1, sissification. Ano yan? Karamihan daw sa mga kliyente nila, ito yung pinaka-common na fantasy. And according also sa mga sex workers, ganito rin daw karamihan ng mga nagiging kliyente nila na gustong ipagawa sa kanila. Sissification, sometimes known as forced feminization. From the word feminine, mag-a-adapt ang lalaki na para siyang babae. Dahil gusto niyang maramdaman na siya yung magsasubmit or magiging submissive doon sa partner niya. Pwede siyang magsuot ng pambabae, pwede siyang magsuot ng high heels, magsusuot yan ng bra, ng panty, para lang magmukha siyang babae. At idodominant siya nung partner niya. Gusto niya lang maramdaman yung feminine side kapag ka ginagawa nila ito. For me, para sa akin, medyo hindi ko to gusto kasi feeling ko na disempowered yung babae. Kasi hindi naman pwedeng yung babae gawin mong utusan pagdating sa kama, diba? It's a give and take kasi ang pakikipagtalik. So, dapat pareho talaga kayong nasasarapan, pareho kayong nagkakaunawaan. Pareho kayong giver and pareho din kayong receiver. Pero kung trip-trip lang naman na gano'n ang ipasuot mo, wala namang problema doon. Basta ini-enjoy nyo lang. Kaya yung iba, hindi talaga sinishare to sa mga partner nila kasi baka sampalin sila ng mga asawa nila kapag ka ginawa nila ito. Kaya better yung iba, siguro, kailangan bago sila mag-asawa, na-experience na nila ito. Or doon naman sa may mga asawa na hindi mapakali doon sa pantasya niya, nagagawa talaga nila minsan ito. Another thing, role-playing. So, eto naman, nandun naman yung touch on power dynamics. For example, teacher ka, yung sa student. For example, yung isa, boss, yung isa naman, empleyado. Doctor yung husband mo, and ikaw naman, yung pasyente. Yung mga ganitong trip naman sa kama, no? Gusto makaramdam ng isa dyan na a-abuse yung power niya. Or yung power niya ang gumagana doon sa ginagawa nila. So, depende sa safe context mo. Gusto nilang maramdaman na ina-abuse yung power nila or vice versa. Siya yung doktor o pasyente kita, susunod ka. Pero in a safe context. So, may mga individual po na kapag ganito ang ginagawa, mas erotic sa kanila. Especially sa mga kalalakihan, maraming fantasies ang gumugulo
sa mga isip niyan. Tanungin mo sa ating mga kababaihan, sa inyong mga misis, ano ba yung fantasy mo? Pwede mo bang i-share sa akin yan? What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya, na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing na fantasy, karamihan, tatluhan, or ito yung tinatawag na threesome. For both men and women ito, may mga babae talaga na nagpapantasya din ng ganito. May mga lalaki din talaga na nagpapantasya nito. Siyempre, pabor na pabor sa mga kalalakihan to. Remember, lalaki, mostly, ay visual creatures. Imaginein mo, dalawang babae yung nasa harapan niya. Yung kanyang misis at yung isang babae na stranger. Isn't it amazing for them, di ba boys? Pero karamihan sa mga kalalakihan, pumapayag sila kapag dalawa ang babae. Pero kapag dalawa ang lalaki at nag-iisa lamang yung partner nila, ayaw yan. Hindi ko naman nila lahat. May mga lalaki naman na open sa ganito. Pero mostly, ang mga kalalakihan, gusto nila, yung mga partner nila, ay kanilang-kanila lang. Or minsan naman, pare-parehong lalaki. Or minsan naman, pare-parehong babae. Basta, tatlo sila. May mga pagkakataon na hindi sumasali daw ang isa dyan. Gusto lang nila is manunood sila doon sa ginagawa nung dalawang tao. So, kanya-kanya talaga ng desire, kanya-kanya talaga ng fantasy ang individual. Pero ewan ko sa'yo, sa nakikinig neto, kung ano ang pipiliin mo. Ikaw ang manunood or magjo-join ka rin sa mga pinapanood mo. Isa daw yan sa most common na fantasy and desire ng mga kliyente, ng mga eksperto natin. Marami pa pong klase ng desire and fantasies, kaya lang hindi ko na lang dito pwedeng ma-share kasi baka hindi tayo payagan ni YouTube kapag ang content natin ay too much. But, ganun pa man, again, communication na naman. Kung may mga gusto kayong maranasan, masubukan, bakit hindi nyo muna tanungin ang mga partner ninyo? Malay mo, pareho pala kayo ng fantasies. Subukan nyong i-approach yung mga partner nyo. Iba pa rin kapag ginagawa nyo yan dun sa taong mahal nyo at dun sa taong pinagkakatiwalaan nyo. Wag na wag nyong gagawin yan dun sa mga taong hindi nyo pagkakatiwalaan dahil baka sa huli, kayo ang mapahamak. Uso ang blackmail ngayon. Baka isa ka sa mabiktima kung hindi ka mag-iingat. Andiyan naman si partner mo, bakit hindi mo ipagawa sa kanya yung mga bagay na gusto mong gawin pagdating sa kama? So, may natutunan ka ba sa mga tips na napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin nyo matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!